Okay. So, let's start guys. So, ang tawag ito. Lesson lang natin ngayon is yung this week na module ninyo. So, this topic is actually tapos naman siya natin, pero binalik ko lang para mas maintindihan niyo siya deeper. Kasi last natin na synchronous class, actually ganito rin yung topic natin last synchronous class, kaso medyo mahina lang yung internet natin that time, then putol-putol yung recording natin. So inulit ko lang siya, then nagdagdag lang ako ng mga bagong details. So to start with, the title of our topic for this module is two categories of software. So alam niyo naman guys siguro no kung ano yung mga categories of software when it comes to our sa ginagamit nating mga PC. So there are two types of software. So first is the important software, which is the system software. So what is this system software? It is any program that controls the computer hardware that can be used to maintain the computer in some way that can be used to maintain it runs more efficiently. So okay. So sabi ko dati last time, no? So si system software yung kumokontrol ng ating mga applications and program. So ito na yung ginagawa nating mga programmers. So the way we code, magiging ano yun siya, system software yun siya, yung kinocode natin. So yung coding natin is yun yung algorithm kung ano ang gagawin ng program na ginagawa natin. So yun na yun siyang system software. So next is there are three basic types of system software. So first is the operating software, or yung tinatawag natin na OS. So a computer or a desktop cannot be runnable kung wala itong operating system natin, which is the OS. So example of the OS, alam niyo naman siguro yun, Windows 7, Windows 10, Windows XP, and Windows Vista. So yun ang mga examples of operating system. So guys, wala akong may nakitang computer or laptops na gumagana ng walang OS. So abnormal yung laptop nyo pag gumagana ng walang OS. Kasi lahat ng laptops and computer ay may mga OS talaga siya. So yun na yung fundamental system ng ating mga desktop and laptops. So pinaka-importante ito sa lahat guys, si operating system. So bahala na wala tayong mga application software or whatsoever, basta meron lang operating system yung laptop natin para gagana yung laptop natin. Next is the networking operating system. So this networking operating system, it allows computer to communicate and share data across a network while controlling operation and overseeing the network security. So ano itong mga network operating system? This is mga network operating system. Example nito is firewall, Windows Firewall. So yun yung mga yun yung mga network operating system. So kasali naman ito siya sa OS talaga. Actually may mga drivers na ito siya sa OS. So pag install nyo ng OS sa laptop or desktop ninyo, kasali na itong network operating system. So example lang yung mga firewall. Then next is the utility software, a program that makes the computer system easier to use or perform a high specialized functions. So yung mga antivirus natin guys, yun yung tinatawag na utility software or yung tagalinis ng ating computer. So pag walang antivirus yung laptop natin and or desktop natin, so prone talaga ito siya sa mga virus. Kaya nga in-invent itong utility software na ito to prevent virus in our computer or laptops. So ano bang possibility kung may virus itong ang desktop natin or laptop natin? So siguro sa inyo naka-experience na kayo na nagkaroon na ng mga virus yung mga laptops niyo or mga desktop niyo.
there are some na mga virus na dinidelete yung mga files natin, nakukurap yung mga files natin. So, yun ang ang effect ng mga virus. So, importante din itong utility software to prevent that kind of virus para hindi ma-loss yung mga data natin. So, sino ba naman ang tawag ito? Sino ba naman ang gusto na mawala yung mga data natin, especially kung importante talaga yun siya. Let us say may pasa kayo ng mga Word document, projects, ganun, tapos bigla lang mawala. So, ano yun siya, napakasakit sa puso pag ganun ang mangyari sa inyo na deadline na tapos pagpasa nyo, bigla na lang nawala. So, ito yung trabaho ng utility software. So, from the word itself, utility, siya ang tagalinis ng ating computer or laptops natin. Then next kind of software is the application software. So, nabanggit ko na rin ito last time sa topic natin. So, ano ba itong application software na ito? It tells the computer how to accomplish specific tasks such as word processing, spreadsheets, or drawing. So, application software is, ito na yung mga ginagamit na natin na applications. Just like Zoom, Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Chrome. So, yan ang mga examples ng application software. So, excuse me. So, tawag ito? No. Importante din itong application software kasi, ito yung program na ginagamit natin daily. Just like Microsoft Word. So, especially ngayong online class tayo, puro lang Microsoft Word ang ginagamit natin. So, that's why gumawa sila ng mga alternative programs para lang ma-browse natin itong online class natin. So, yun siya mga example ng application software. So, what is the uses of application software? First is to make business activities more efficient. So, yun ang sinasabi ko kanina. Lagay natin, hindi siya business, lagay natin sa school natin. So, application software pa rin talaga ang kailangan natin para lang ma-browse itong online class natin. Next is to assist with graphics and multimedia project. So, examples of application software is nakuan sa inline sa multimedia projects which is Filmora, mga ganun. So, application software ang tawag dyan. Sa graphics naman, tawag ito, Photoshop, ganun. So, yun ang mga uses of application software. Next is to support home personal and educational tasks. So, yun ang sinabi ko kanina sa online class natin. Zoom, yun yan, application software na yan. Then, lastly is to facilitate communication. So, sa communication na naman, ito, Zoom din, ganito, para magka-communicate tayo. So, yan ang mga uses ng application software. So, ganun ka-importante si application software. So, forms of application software. First is the package software. It is a mass-produced, copyrighted retail software that meets the needs of wide variety of users, not just a single user or company. So, itong mga package software guys, ito na yung mga malakihang applications just like Google Chrome. So, madami tayong magagawa sa Google Chrome. Ito na yung Mozilla Firefox. So, ito na yung mga package software guys na nag-ooperate siya ng widely or malawakan. So, yan na siya, mga Google Chrome and Mozilla Firefox. So, ganyan na ang examples ng package software. Next is the custom software. Perform function specific to business industry. So, itong custom software, guys, ito yung pinapagawa sa mga programmers, web developers, para lamang sa specific na business ng isang company. Let us say Lazada. So, that was a custom software ang Lazada, guys, kasi private business yan siya. So, nagpagawa talaga sila ng web para lang ma-display yung mga products nila. So, yan yung example ng custom software. Next is the web application, just like I said kanina sa Google Chrome and Mozilla Firefox. A website that allows users to access and interact with the software from any computer or device that is connected to the internet. So, ang web application, common naman ito guys. Alam ko, maintindihan nyo na rin ito siya. So, ito yung madalas na ginagamit talaga.
ang web application. So, proceed tayo. Open source software. A software provide for use, modification, and redistribution. This software has no restriction from the copyright holder regarding modification of the software, internal instruction, and its redistribution. So, itong pinakamaganda sa lahat guys, ang open source software. Kasi, ano ba ang mga open source software? Just like yung binigay ko na link sa inyo is Get into PC. So, kahit sino pwede maka-download. So, ganyan yung mga open source software guys. Microsoft company also is a open source software. No, lahat ng mga softwares nila is open source. So, download easy to download, easy to use. Then ang pinagkaiba lang ng open source software sa Crafted is ang Crafted guys is may mga actually may mga ano yan siya, yung tawag nito. May mga bayad dapat sana. Kaso lang matatalino yung mga programmers, ika-crack nila para ma-download natin at saka magamit. Wherein sa open source software, kahit hindi siya cracked guys, magamit natin siya with its genuine or ang tawag nito. Kumbaga original pa siya talaga. Hindi katulad sa cracked na parang ni-revise na ata yan siya ng I don't know, hindi ako marunong din mag-crack. Pero I feel na parang ni-revise ata yan siya ng mga programmers para mawala yung mga pin, yung genuine niya, para madali lang ma-download at saka magamit. So yun ang pinagkaiba ng open source software and the crafted. Next thing is the peopleware. The one who design and maintain uses the computer system. So ito na tayo guys. Ito na yung mga programmers, users, si peopleware. So kahit gaano pa kagaling na program, anong klaseng software pa yan, pag wala yung tao, walang gagamit, it's useless. So, that's why kasali tayo dito sa types of software. So, pero ang tawag lang sa atin is the peopleware. No, kasi yun na talaga. Pag walang tao, walang gagamit. Kahit gaano kagandang program, gaano kagandang software is, it's still useless pag walang gagamit, guys. So, pag-usapan na naman natin ang role ng users. So, ang users ang mag-setting up the system. So, walang programs na automatic setup guys. Always the user ang mag-setup ng system. That's why lahat ng programs may pansinin nyo, may mga settings. Kasi depende sa users kung ano yung gusto niyang gagawin dun sa program. Next is the installing the software. So, ganun din, tao pa rin ang mag-install. Ikaw ang mag-download, ikaw din yung mag-install dun sa desktop mo ng software na dinownload mo. Next, running programs. Yes, syempre kasi ikaw yung gagamit, ikaw yung magpaparan ng programs. For managing files, yes, ikaw magmamanage dun sa programs na in-install mo. Kasi kaya nga in-install mo siya para magamit mo siya, para ma-manage yung mga files mo. And then lastly, maintaining the system. So ikaw yung nag-download, ikaw yung nag-install, ikaw yung gagamit. At the same time, ikaw yung mag-maintain nung systems na yon. So, proceed tayo sa categories of computer. So, nabanggit ko na rin ito last Zoom. Ang mga categories of computer, iulit lang natin. First is the personal computer. It is a computer that can perform all of its inputs, processing, output, and storage activities by itself. So, example of personal computer is first desktop computer from the word itself. It is designed to place into the desk at the top of the desk. That's why it called desktop. So, anong pinagkaiba nitong desktop? Malakihan ito siya, guys. Ang desktop may CPU, may monitor, may keyboard, at saka may mouse. So, kaya tinawag siyang desktop kasi kailangan nasa desk lang talaga siya. Pero ikaw, kung masipag ka masyado, kaya mo siyang ibit-bit, it's all on to you. Kung kaya mo siyang ibit-bit papuntang school, bahala ka sa buhay mo. Pero ganun talaga ang design ng desktop, guys. Kaya nga tinawag siyang desktop para lang talaga siya sa taas ng desk. So, dahil
dahil malaki yung ang first talaga na na-invent is the desktop rin talaga. Pero ang tao, alam mo naman yung tao may pagkatamad minsan. So nag-invent sila ng much kumbaga yung tinatawag nating foldable, which is the notebook and the laptop. So it is a portable personal computer often designed to fit on your lap. So ano yung lap, saan ba yung lap natin? Yung sa binti natin. So diyan natin nilalagay yung desktop or yung notebook. Excuse me. Then guys, anong pinagkaiba? Actually, para sa akin magkaiba yung notebook tsaka laptop. Hindi ko alam anong nangyari dito sa author nitong kinunan ko ng topics, bakit inisa niya lang. Pero para sa akin guys, notebook and laptop are different. So anong pinagkaiba ng laptop? Ang laptop guys medyo malaki, then it can process yung performance niya is katulad sa desktop. While the netbook much portable siya kaysa sa laptop kasi mas maliit siya. Mas madali siyang bitbitin. Yung laptop kasi guys, medyo mas malaki-laki pa konti. Then yung notebook, alam ko naman, nakakita na rin siguro kayo ng laptop tsaka notebook. Medyo maliit pa siya sa ano. Then guys, hindi ako fan ng, hindi ako fan ng, tawag ito, ng performance ng notebook. So magkaiba talaga ang performance ng notebook tsaka sa laptop. Kahit sabihin pa natin pareha sila ng specs guys. Core i7, Core i3. Core i7, Core i3. So magkaiba pa rin talaga. Tested yan siya guys, tested. Laptop tsaka notebook. Magkaiba yan siya. Magkaibang performance nila. So para sa akin magkaiba ang notebook tsaka laptop talaga. Para sa akin lang, I don't know sa ibang author. Hindi ko alam talaga. Next is other portable, sunod sa notebook, yung tinatawag natin na tablet. So, resembling a letter-sized slate, a special type of notebook, computer that allows you to write or draw on screen using a digital pen. So, nakita na rin man siguro kayo ng tablet, so parehas lang sila ng notebook. Pero ang pinagkaiba lang nila, so sa notebook may mga keyboard pa. Sa tablet naman, purely screen na siya. Then, meron din ako nakita guys, notebook siya pero matanggal yung screen niya, which is pwede siya maging tablet na lang. So I don't know kung anong tawag dun sa klaseng model na yon. Basta parang notebook siya na may keyboard, then kung tanggalin mo yung monitor niya, pwede siya maging tablet. So ang tablet na well known lang naman talaga is purely screen lang, walang keyboard. So ganun yun siya guys. Next is the mobile devices. So, yung pinakasikat ngayon, bala na wala laptop, wala desktop, basta may cellphone lang. Para lang maka-ML. No, guys. Mas gusto ko kung ako ipa-prioritize lang, mas maganda bala wala cellphone, basta may laptop lang. No? Sa laptop kasi marami kang magawa. Sa cellphone, although lahat ng mga tasks pwede mo rin gawin sa cellphone, kaso mas mahirap kasi siya talaga in terms of paggamit. Mas madali lang gamitin ang laptop kaysa sa cellphones talaga. Pero it's up to you kasi kailangan nyo talagang cellphone pag contact sa mga uyab nyo. Bahala kayo. So, examples of mobile devices, first is smartphones, personal digital assistants, handheld computers, portable media player, digital cameras, and the game console. Ang pinaka-importante sa lahat, which is the game console. Kaya, mas pinaprioritize ng iba ngayon ang cellphone kaysa sa laptop kasi madali lang makalaro sa mobile devices. Lalo-lalo na sa Android smartphones. Hindi rin ako fan ng iPhone. Tawag ba yan? Ano bang tawag sa iPhone? iOS? Hindi rin ako fan ng iPhone. Basta, depends on you. Ganun yun siya ang mobile devices, guys. Sana ba tayo? So, next categories of computers is the servers. So, it controls access to hardware, software, and other resources on a network, provides a centralized storage area for programs, data, and information. So, guys, ito ang gusto kong
i-research ninyo. Siguro ipa-activity ko ito next week. Examples of servers. Ano yung mga servers? Kasi guys, itong servers, preview ko na lang. Para ito siyang CPU, yung Central Processing Unit natin, yung sa desktop natin. Pero malakihan ito siya guys. It can control millions of data, billions of data. Hindi katulad sa CPU natin, pag 1 terabyte lang, ganun lang kalaki na data ang mapasok natin. Pero itong server guys, malakihan ito siya na storage. Kahit ilang data pa ang ipasok natin dito. Just try to imagine Facebook guys, no? Madaming tao ngayon gumagamit ng Facebook. So paano ma-save ng Facebook yung mga data ng tao na yun? Let us say sa isang tao ang na-post ko ang mga data ko na pastor sa kanila. Let us say sa isang tao 1 million. So sa isang tao 1 million. Na paano pag 1 billion na tao din ang gumamit? I-times mo yun sa 1 million. So ganun ka laking data ang ma-store natin sa Facebook. So paano nila yan ma-store? Paano rin yan nila ma-retrieve? Sa Facebook may mga memories pa 3 years ago, ganito, ganyan. So paano yun? Yun na yung server guys. Yung server ang nag-handle sa ganun kalaking data. So research nyo na lang, ipa-activity ko na lang siya next week para mas maintindihan nyo kung ano yung servers at makita nyo yung kung gaano kalaki yung mga server na yon. Actually, malaki yun siya talaga din. Kadami-daming mga tawag nito. Mga yung RJ45 gani, UTP cable, ganyan. Basta ganun kadami ang server, guys. Then sabi dito, gumagana lang siya ng ano tawag ito? Gumagana siya dapat online, no? Bago ka maka-store ng data doon, kailangan online ka. So sa Facebook hindi ka maka-Facebook kung wala kang data. So ganun siya guys. Next is the mainframe. Collection of electronic and mechanical devices operating as a unit. So ito na yun siya, ang mainframe guys, ito na yun siya mga components ng CPU natin, components ng laptop. So first the system unit, monitor, keyboard, mouse, speakers, and etc. So yun siya, ang tawag dito is mainframe. So examples of PC or the system unit. So sino ba ito si system unit? Is the main container for system devices. It protects the delicate electronic and mechanical devices from the damage. So pinaka-importante sa lahat guys, the brain of the computer is the system unit. So siya ang pinaka-importante sa lahat guys. Bahala na masira monitor nyo, okay lang yan. Palitan nyo lang. Masira keyboard, okay lang. Wag lang si system unit ang masira kasi malaking damage talaga yan siya sa desktop ninyo. Sa laptop motherboard lang ata eh. Wala siyang system unit. So hindi naman dali-dali masira ang laptop kasi nasa loob man ang motherboard natin. So ito yung mga devices sa loob ng system unit natin guys. The motherboard, the CPU, the memory, the disk drives, ports, USB, etc. and the power supply. Tsaka kasama na rin itong expand. Nagbalik pa. Okay, nagbalik pa kayo guys. Okay, continue tayo. So next is the peripherals. So ano itong mga peripherals? Are devices that connect to the system unit using cables or wireless technologies. So example of peripherals: monitor, keyboard, printer, headset, plotter, scanner, and the speakers. So itong mga peripherals guys, ano na lang man ito, kumbaga mga third parties. So important din siya kasi paano, let us say may system unit ka lang, wala ka monitor. So wala kang may makikita. May system unit ka, may monitor ka, pero wala kang keyboard. So hindi ka rin makatype. So as well as the mouse, the printer, scanner. So mga third parties na ito. So ang tawag doon is the peripherals. So yun lang. Grabe kadali natin matapos. Tapos na tayo. Yay! So any questions? Violent reactions?
whatsoever. Kasi I guess connecting tayo kanina. Okay lang man yan. Tuloy-tuloy din man ang record natin. So, naman, question. Wala may mag-question? Print screen ko lang ito guys. Para may attendance, sayang ang points. Pinaka-paborito nyo sa lahat. Ang points. Plus points. Okay. So, wala may magsalita dyan. Ayo, tapos na po tayo. Baka, pwede na tayo magchika? Chika bells? Oh, wala talaga may nakikinig.